So, ayun guys, pumunta kami ng mall ni Clyde to fix his passport. Pero epic fail, hindi natuloy kasi ang dami pang additional na requirements na hiningi. So, in the end, balik ulit kami sa susunod na time. Pero pag ang passport mo kasi is may schedule niya at the same time nakabayad ka na, kung ano na lang kulang mo, pwede mo na lang balikan tapos di ka na rin pipila. Lalo na dahil bata, so parang nasa priority lane ka pa rin. Ang pagkakamali ko kasi, ang gulo-gulo din kasi ng mga nabasa ko, nag-research naman ako. Pero ang sabi kasi nila, kahit pa naka-courtesy lane ka dahil may bata ka, we need to have a schedule pa din. So, ang ginawa ko, nag-schedule ako, tapos pumunta ako on the day, pero hindi rin pala ako pwedeng sumabay. Kailangan, pupunta ako doon, walang ka-schedule para sabay sana kami mag-asikaso. Kasi, ayusin ko na rin sana yung apelido ko, papalitan ko na ng surname ko as married. Kaya ayun, need ko ulit magpa-sked online para maasikaso ko yun for change of surname. So, buti na lang dito sa may Robinson Novaliches, merong isang playground na mas less yung tao. Kaya pinaglaro ko muna tong chikiting ko. So, enjoy na enjoy naman siya. Ayan, medyo takot lang siya dito sa part na to. Ewan ko ba, simula nung bata siya, medyo meron siyang fear na hindi ko pa maalis-alis. Pero hopefully, mag-grow out niya paglaki niya. Siguro din kasi sa experience niya kasi diba, nung baby siya, 4 days old pa lang siya, nag-undergo na kagad siya ng 2 major operations na kailangan siyang operahan. Pero, thanks God pa din kasi tingnan nyo naman siya, kahit nag-undergo yan ng 2 operations, nag-50-50 ang life. Pero sobrang kulit na parang walang nangyari. A very survivor at saka very brave and strong child. So, ayan, mapapansin nyo, paunti-unti, pero at least, kahit paano, nakakarating pa rin sa paroroonan. Kaya, super proud pa rin ako dyan sa batang yan. So, ang titibay din itong mga to kasi tinry ko din mag-cross. Hindi rin naman ako pinigilan, so tinry natin i-cross. Pag-cross natin, aba, hindi naman nasira ang lola mo. Oh. So, dyan sa mga pagkakataon na yan, kailangan din talaga tayo ng mga anak natin. So, diyan sa part na yan, hinahanap na ako ng anak mo. Pero, dahil gusto niya mag-cross, pero hindi niya makapag-cross kasi naramdaman na niya yung fear niya. Pero dahil bata pa sila, kailangan natin silang supportahan. Ayan. So, papansin nyo, naglakad din ako, walang panginginig dun sa area niya. So, matibay na matibay talaga siya. Kasi yan. Sobrang na-appreciate ko yung mga panahon na ito. Kasi ito yung mga part na talagang, ito yung bonding moments, ito yung pag-build up ng core memories with your child. Yung talagang feeling nila, ikaw lang, okay na sila, ikaw lang enough na para sa kanila. And at the same time, ito yung pagkakataon na kailangan mo mag-bond sa kanila kasi mabilis na ang oras ng ganitong age, hindi mo mamamalayan, malalaki na sila. Ang nakakatawa dito kay Clyde, kahit medyo takot siya, pinipilit pa rin niya maging strong para itry yung mga bagay-bagay sa paligid niya. Kagaya niyan, after niya makakross, ang bilis kong hinabol yan para ma-videoan ko yung pagbaba niya. Oh, pak! Buti na lang kahit pa paano naabutan natin yung konti. Sobrang tuwan-tuwa talaga si Clyde sa mga bola, mga bilog, mga balls. Ever since na bata siya, tuwan-tuwa siya dyan. Lalo na yan, no? Sobra. Kasi iba't ibang colors, iba't ibang shapes. Pero in this moment, kailangan din natin maging careful kasi ito rin kasi nagiging cause ngayon ng pagkakaroon ng mga bata ng hand, foot, and mouth disease. Ito yung sakit na kung saan posibilidad na makuha ng mga bata sa mga playground kasi hindi naman to 100% fully na di-disinfect. Kagaya niyan, ang daming-daming bola, hindi naman kaya nila i-disinfect yan at punasan bawat isa every shift nila or every day. So, tayo na lang talaga ang mag-iingat para sa mga anak natin. If mapapansin nyo, halos siya lang nandito sa may playground na to kasi unti lang talaga ang tao. Kaya talagang super ma-enjoy mo din yung bonding mo with your child kasi kayong dalawa lang talaga.
Minsan din kasi tayong mga mommy, that's our fear pag masyadong marami yung tao. Kahit kaming mag-asawa, pinipilit namin na pag off kami ng weekdays, doon namin si Clyde dinadala sa mga playground kasi mas onti yung mga bata na kasama niya. Gusto naman namin talaga makipag-socialize si Clyde dahil yun ang learnings niya sa age niya. Pero syempre, nag-iingat pa rin tayo kasi maraming bata ang may sakit, lalo na sa panahon ngayon. Good thing na lang din talaga, as of now, kahit papano, malapit na makompleto ni Clyde yung mga vaccines niya. So, yun yung nagsisilbing protections niya. As a nurse, I am pro-vaccine kasi nakita ko naman talaga yung biggest difference nun sa mga batang vaccinated at sa mga batang hindi. Sa totoo lang. Working in the hospital, karamihan talaga ng mga batang mahihina ang katawan or mabilis mahawa ng sakit is yung mga walang vaccine. And at the same time, yung mga batang hindi na-vaccinated, yun yung minsan nagiging cause of their mortality, na which is nakakalungkot. Kasi as of this era naman, kahit papano, karamihan naman ng sakit is preventable. Kailangan lang talaga natin siyang gawin. Oo, nandun yung fears, pero syempre you need naman na pag-aralan muna bago ito ipa-inject sa mga anak nyo. If medyo bago pa talaga yung vaccine, pwede kang mag-doubt, pero sa mga vaccine na para sa mga bata, Diyos ko, mas matatanda pa sa atin yung mga vaccine, hindi pa ba natin pagkakatiwalaan? And at the same time, tayo mismo ng mga parents nila, na-injection na naman nun. So bakit naman natin ipagkakait yun sa mga anak natin, sa generations nila? Minsan nga nakakainis at nakakalungkot kasi may mga baby na hindi pa pwede ma-injection na ng mga vaccine na ngayon. Halimbawa, super baby pa sila, tapos dapat ma-injection na sila sa 6 months pa nila or sa 1-year-old nila. Tapos biglang may pupunta or makaka-encounter sila ng bata na may sakit ng ganun. Eh dahil hindi sila protected, walang choice kundi sila mismo ang nagsisuffer. Sila yung nagkakasakit. Kasi nga, nakukuha na nila yung sakit dahil hindi pa sila pwedeng mag-vaccine ng ganung protection. Kaya mga mommy, don't be afraid na ipavaksinan yung mga anak natin. Hindi ko naman sinasabi na lahat ipabigay nyo, pero pag-aralan natin. Tapos, aralin mo kung ano yung gusto nyo na ipa-inject sa mga anak nyo. Pero kay Clyde, ang dami na niya napagdaanan ng injections, okay naman siya. Siyempre, may part pa rin ng time na nilalagnat sila. Pero it's just a reactions of the vaccine. Kasi karamihan ng mga vaccines ngayon is active or live attenuated. Ibig sabihin, active yung vaccine na ini-inject sa kanila. So, nagre-react yung katawan, that's why nagkukos siya ng fever. Pero, yung fever naman na yun, hindi naman siya mataas or high-grade fever. Na kung saan is hindi naman masyadong matindi. Kailangan mo lang silang painumin ng paracetamol every 4 hours para ma-prevent. Tapos, at the same time, lumatagal lang naman ito ng mga less than 24 hours. If ever na tumagal na more than 24 hours, maybe that's the time na you ask for consultations for further assistance. Kasi baka iba na yung nagiging cause ng fever nila. Kay Clyde kasi, most of the time, isang beses lang naman siya nagkaka-fever. And isa pang technique is, before mo siya pa-injectionan is, painumin mo na siya ng paracetamol. Paracetamol, hindi lang siya for fever, but it's also at the same time, ang use niya is for pain reliever. So kahit pa paano, after niya ma-injectionan, hindi siya ganun ka-painful. Tapos, pape-prevent mo na rin yung fever niya. Ako, ewan ko ba, pero super effective yun. Hindi talaga nilalagnat na si Clyde after mag-injectionan. Kahit pa pang flu or pneumonia vaccine yun. Na most of the time, kahit mga adults, nilalagnat kung nagkakaroon nun. Kaya, kailangan lang talaga ng tiyagaan. Lalo na pag mga toddler na ganito, naku, ang hirap pa inumin ng mga gamot. Kahit may mga vitamins nila. So, ito yung mga times na pag off ako, talaga ini-ensure ko na makabanding ko si Clyde, na magkaroon ako ng full attention to him, and mag-build up ng core memories with him.
And as much as possible, binibideo ko talaga siya para meron akong memories. Kasi ang bilis-bilis lang talaga. Pag tinitingnan ko nga yung mga video ni Clyde, parang di ako makapaniwala na parang ang bilis ng panahon, naglalakad na siya, ang kulit-kulit na niya. At minsan sumasagot pa. Diyos ko talaga. Yung mga tipong parang gusto mo sila ibalik sa sinapupunan mo. Naku, sobrang kulit. Pero alam mo, sa mga pagkakataon na to, lalo na pag na-experience mo may sakit ang mga bata, mas gugustuhin mo pa talaga na makulit sila. Mas gugustuhin mo pa na makalat ang bahay mo kaysa yung may sakit yung anak mo. Kasi grabe, mas mahirap at mas nakakaawa. Lalo na sa mga age na to, na they can fully say or tell you kung ano yung masakit sa kanila, yun yung mahirap. Hindi kagaya pag adult na nasasabi nila kung ano yung masakit, ano yung nahihirapan sila. Pag mga ganitong age, hindi talaga sila, hindi nila alam kung paano sasabihin. Iiyak at iiyak lang sila, kaya napakahirap. Kaya ako, mas okay pa talaga sa akin na makulit ang bata kasi alam ko na okay sila. Yung mga kalat na yan, mabilis din ang panahon, mawawala din yung kalat na yan. Mababawasan din yan. Kaya dahil sa panahon ngayon, ini-enjoy ko pa. Kalat lang naman yan, pwede mo naman ligpitin after the end of the day. Pero yung memories and moments with your child, yung happiness na binibigay niya, nakasama ka, ibang-iba. Eh nakikita ko rin iba yung attachment sa bata pag nakikita niyang kasama ka niya, pag naglalaro siya. Ikaw lang din yung hahanap-hanapin niya. Ine-enjoy ko rin yung mga panahon na to kasi only mommy, only mommy, only mommy ang peg ng anak ko. Ewan ko dahil siguro baby boy sila na yung other gender, yung pinakang tina-target nila. Pero nagbabago rin siya from time to time. Kagaya ngayon, 2 years and 6 months si Clyde, mas more on daddy time siya. Mas more on na hinahanap niya yung daddy niya pag gumigising siya sa umaga. Lagi niya tinatanong, where's daddy? Where's daddy? What's daddy's doing? Pero that's okay. That's part of his life and that's part of his growth. Kaya, just let him be. Mas gusto ko nga yun na hindi minamadali yung growth ng anak ko. Kasi para hindi ko namimiss yung mga bagay-bagay. Lalo na sa mga working mom na kagaya ko, na alam mo yung mommy guilt, na gusto mong magtrabaho para sa anak mo, para ma-provide yung mga gusto mong makuha ng anak mo. But at the same time, you're very guilty kasi ang dami mong nami-miss out sa growth niya, sa development niya, sa improvement niya. Kaya talagang I'll make time, lalo na sa mga off ko, to spend time with him, to enjoy life with him, to treasure and to build a core memory with him. Hindi ko man alam if matatandaan pa niyang mga to, pero at least ako matatandaan ko siya. At mananatili yun sa puso ko. Lalo na, ang dami nang na-encounter ng anak ko, ang dami-dami niyang pinagdaanan. Bata pa lang siya or baby pa lang siya, pagkapanganak pa lang niya, ang dami ng paghirap na pinagdaanan nito. Pero, tingnan mo naman, hindi mo makikita man lang sa kanya na may mga pinagdaanan siya. Na meron siyang biggest scar na tinatago. Pero, tingnan mo naman kung gaano siya ka-strong. Nakakatuwa rin panoorin yung mga ganitong age. Ang dami nilang curiosity. Tapos matutuwa ka rin din sa mga nagagawa nila na parang mapapaisip ka na paano tong age na to nagagawa yun. And good thing din na may mga playground na ganito. Kasi tayong mga mommy daw gusto natin ibigay lahat ng mga toys na needs ng mga anak natin. Hindi naman natin magagawa yun. Siyempre, depende sa budget, depende sa space, sa bahay, at marami pang iba. Mahirap din kasi maraming toy, na-overwhelm sila. Kaya maganda yung mga playground na ganito. At least, meron silang mga nadidiscover na ibang toys at nalalaro nila yung ibang toys na wala sa mga bahay natin. And at the same time, may socializations kasi meron silang mga namimit na ibang mga bata or kids dito na they can play with. Mga ate, mga kuya, or mas younger pa sa kanila.
Kagaya nito, may dumating na batang babae. Nagmayabang na kagad yung anak ko sa mga nagagawa niya. So, ayan lang mga mamshi. O, ayan na, tulog na siya. Next time ulit.